May nag-message mga kababayan sa akin kagabi, nagtatanong ito. Mr. Maravillas, gusto ko rin sana magsimula ng isang kahit maliit na negosyo. Baka pwedeng makakuha sa iyo ng konting kaalaman. Pati yon, bakit tingin ninyo successful na po ako sa maliit ko ring negosyo? But anyway, medyo hindi naman sa pagmamayabang, sa tinagal-tagal ng panahon, mga kababayan, na nag-engage kami ni Mrs. sa negosyo. Matagal po, before po tayong tumama. Talaga po, ang negosyo is trial and error, mga kababayan. Unless galing ka na sa pamilya na talagang yung hanap buhay nila yung negosyo. Pero wala mang ganun eh. Sa background ko po, galing kami sa ako personally, galing ako sa pamilya ng mga magsasaka, anak pawis. May pupuntahan kasi po kami ngayon. Nagmamadali. Drive mo na habang nag-uusap-usap tayo. So, sabi ko sa inyo, galing po ako sa pamilyang hindi manegosyante. Anak pawis nga po, magsasaka. Hindi ko man po ginakaya ang pagiging galing sa pamilya ng mga magsasaka kasi sabi nga ng ating Pangulo, itong profesyon na to dapat tulungan natin. It's a noble profession. Hindi na basta anak buhay po. Dapat itrato natin ang ating mga magsasaka na maganda. Iangat natin yung kanilang pagkatao. If not, without the farmers, sa totoo lang, ito yung pinaka-importanting sektor. Without the farmers, sino magpapakain sa presidente? Walang kakainin tayong lahat, di ba? Kaya nga po yun ang pinaka main issue ng ating lipunan, yung pagkain, yung bigas. O, di ba? Buti na lang may 20 pesos na bigas na ngayon. So, anyway, hindi yun ang topic natin. Ang sinasabi natin, mga kababayan, galing ako sa pamilya ng magsasaka, anak pawis. Kaya nagtaka nga ako sa inyo kung bakit nagtatanong kayo sa akin tungkol sa business. Pero of course, may konting kaalaman din tayo kung paano nagsimula, paano nagtagumpay din after many failures. Kung ano-anong pinasok namin po ni Mrs. Sa totoo lang, nag-grocery kami. Yung tawag dito, grocery nga. Yung kapital namin, inutang pa. Bibenta kami ng bigas, kung ano-anong mga grocery. Ayun. Kasi wala man kaming masyadong experience nga. Tsamba-tsamba lang. Ayun, after 9 months yata lang, na-bankrupt. Nagsara kami po kasi ayun, utang dito, utang doon. Yung mga kala ko okay lang magpautang ng magpautang. Nadala yung kapital. Yung paniningil po yung talagang problema. Anyway, ganon. So nakakuan po kami, naka-7 attempt na mag-business. Nag-rental kami ng bike. Tapos ano pa nga yun? Ayun, yung pinakanghuli, yung welding shop. May kuan kami doon. Sa bahay lang yung shop namin, steel works, steel fabrication. Tapos nagbinta-binta kami ng damit. At tinamulyo. Kasi kailangan nasa radyo na ako noon. Kailangan i-augment namin yung aming yung income kasi yung pangangailangan ng mga bata habang lumalaki
Nagturo ako sa college pa para lang tawag dito, mapunan yung pangangailangan, matugunan yung pangangailangan ng aming pamilya, ng aming mga anak. Other than that, boko. Medyo marami-rami na rin po. Nagtinda kami ng boko ni Mrs. Nagsusupply kami pala. Bibili kami ng mga boko. Yung boko, kinakain. Fresh boko. Yun. Nagsusupply kami. Namimili kami sa kung saan-saan. Nag-iikot dito sa lalawigan. Tapos sinusupply namin sa mall. Ganon yung aming may struggle sa buhay. Lahat yun natigil. Hindi nagtagumpay. O ngayon, yung tanong po ninyo, i-address ko na. Kung paano magsimula. Mas maganda magsimula kayo sa maliit lang kasi yung unang negosyong pinasok ko, grocery agad, malaki yung kapital po. So masakit yung masakit yung nangyari sa amin. Siyempre malaki yung kapital, nalugi. So importante na dito muna kami sa gym namin. Ito yung bagong negosyo namin, Colossal Fitness Gym. Ipakita ko po sa inyo. Dali lang. Ayan ang bagong negosyo namin, gym business, Colossal Fitness Gym. Ayan occupied namin po yung tatlong yan sa third floor, lahat ng nasa third floor, tapos sa roof deck niyan occupied namin po. Dito siya sa Lanco Business Park, taas ng Security Bank Building, Legazpi City. Ayan yung parental namin. Yan, Innova. Ito naman yung nakuha namin sa pagdinegosyo sa networking business. Kung ito yung latest na pinasok naming negosyo po, networking business. Distributor kami all throughout the world ng Firmax, Automax. Galing po siya sa Malaysia. Ini-import namin dito. Tapos ako naman, reseller ako all throughout the world. So, iyon ang binibinta ko online. So dito tayo tumama mga kababayan sa negosyo. Siguro yan ang dahilan kung bakit nagtatanong kayo. Ang importante po, alam ninyo, aralin muna ninyo, ano ba yung hilig ninyo? Ano yung passion ninyo? Para magtagumpay tayo sa negosyo. At huwag kayong matakot mag-invest sa kung ano-ano. Ako kahit ano lang, sige lang po. May mga offers na kung anong pwedeng ibinta-binta. Tinatry ko po. Ganun naman yan. And pasasaat, isang araw, tatama ka rin. Kasi yung mga failures mo, aaralin mo kung bakit ka nalugi, bakit hindi ka nagtagumpay sa ganong uri ng nanganap buhay ng negosyo. So, importante po, okay na. Importante ang tamang mindset. Yung hindi ka agad-agad gumigive up. Kami hindi tumigil. Hanap kami ng hanap kasi nga, yung sweldo ko po sa radyo, not enough to support my family. Ayun. Kaya hanap ako ng extra income at inaisip ko mag-engage sa kung ano-anong mga negosyo. Ayun. Oo, alam ko. Oo, kakain tayo. Kain muna kami. Yan. May okasyon kami ngayon mga kababayan. Pero meantime na maaga pa man, kakain muna kami ni Mrs. At habang nagdadrive, mag-usap-usap muna tayo. Sayang ng panahon kasi sabi ko nga di ba sa inyo mga kababayan, time is gold. So going back sa ating topic, importante na may tamang mindset ka. At yung aking tip sa inyo po sa pagsimula ng negosyo, importanteng passion mo, your skills. Pag hindi kasi, halimbawa, bakit failure ako doon sa sa grocery, wala mga akong alam sa pagtinda-tinda. O di ba? Akala ko okay lang yung magpautang ng magpautang. Ang problema yung paniningil. Kaaway mo na. Di ba? Pag nangungutang, kaibigan ka.
Pag naniningil na, ayun. Ayun yung experience namin po. 7 o'clock pa lang, kabubukas namin pa lang ng grocery. Yun, nandun na yung mag-uutang kasi daw may tindahan din siya sa kabilang barangay. At pag nabinta na yung mga inutang niya, babayaran kami. Afterwards, nang makautang na po, 5 sako yun. 3, 5 sako. 7 sacks, imagine. Karga niya sa tricycle. Kami, very, yung paniwala namin mga kababayan, magandang kausap. Marami palang mga bodol talaga. So, nung maniningil na kami, 8 o'clock na ako naniningil kasi lumilikaw. Lumiliko na po, hindi na dumadaan sa harap ng tinda namin, ng grocery namin, kasi may utang siya, baka singilin. Ayun. Galit na ng sinisingil. Ang aga-aga ko daw maningil. Sabi ko, 8 na. Paano naging maaga? Nang mangutang ka sa akin, 7 o'clock. Madaling sabi yon, failure. Yan. Another yung business na wala man sa linya ko. Kasi ang training ko po, media, promotions, advertising. Hindi ko yun naisip eh. Walang nakaturo sa akin eh. So, oo, sige. Bukas na ba? Bukas na. Dito muna kami sa SM. Dapat siguro dito na lang tayo sa baba, no? Maliko tayo. Dito na lang kami gagarahe kaysa aakyat pa. Mamadali kasi kami po. So, nandun ako sa yung paggawa ng mga steel window, steel fabrication. Hindi man ako marunong noon. So nag-uutos-utos lang ako. Nag-hire ng gagawa. Ang problema, nangontrata na. Hindi ko man kayang gumawa on my own. Kaya yon, kailangan ko magsara. So importante talaga, kaya mong gawin. So ito, tumama ako rito sa advertising kasi this is my job. Advertising of product, tapos ako na mismo yung nagbebenta. So it should be related sa skills ninyo and passion para yung trabaho sa negosyo ninyo hindi sa talaga siya feeling mo mabigat, at kung hindi mo alam gawin talagang you will encounter difficulty kasi hindi mo kayang gawin on your own. So yun ang dapat pasukin ninyo, passion ninyo, may skills ka, magtatagumpay ka niyan. Okay pa? Maganda ba yung aking tapos, importante magbasa kayo ng mga business books. Ako, kaya lumakas yung loob ko. Pumasok ako sa ganitong uri ng negosyo, magtinda-tinda. Napanood ko po. Kahit itong vlogging ko po, kopya-kopya lang po. Ginaya ko lang itong vlogging ko po. Kahit Chinkitan, nakita ko si Chinkitan. Nag-vlog siya. Dinidiscuss niya yung tungkol sa, lahat, negosyo, pag-ipon, etc. Sabi ko, kung nagawa ito ni Chinkitan na ganito, ako, more than almost 40 years na, o 40 years na ako nga, sa pagiging broadcaster, bakit hindi ko gamitin yung skills ko? And this is my passion. Ito nga, so far, nagtagumpay ako. Advertising and media promotions. Ay yung advertisement na dati, akong gumagawa para i-promote yung negosyo ng iba. Ang ginawa ko, kumuha ko ng sarili kong negosyo, produkto pala, na ako mismo yung magpo-promote. Di yung lahat ng kita po, amin ni Mrs. Di wow. Diba? So hindi na ako umaasa lang sa sweldo. Ito na ako ngayon. Pwede niyong kopyahin ang nangyari po sa amin ni Mrs. Ay, Mrs. Yan si Mrs. Di ba? Laging fresh na fresh si Mrs. ngayon kasi may panggastos na. Ayan lang po mga kababayan muna kasi may lakad kami. Ako po si Dante Maravillas. Share your experiences, success stories para makatulong din sa iba. Maraming salamat sa nagpadala ng katanungan sa atin na gusto rin magnegosyo. Magsimula ka agad. Now na, hindi bukas, ngayon na. Pag nabuo na ninyo yung concept, trial and error lang. Sige lang ng sige. Pag nag-fail ka, hanap ka ng iba. Ganun lang po. Bye-bye!